Bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Alam nyo mga kababayan, bakit ako naging emosyonal? Kasi sa dinami-dami ng natatanggap natin ng mga di ba? Yung mga pang-upat nitong mga gago, mga tarang-ugang na mga trolls, at mga bayarang vlogger, at yung pagkutya nila kay Tatay Digong, kung tawagan nila sa Tatay Digong, ulyanin na. Wala na sa tamang pag-iisip ang matanda. Pero tandaan ninyo, bago pa upo bilang Pangulo yan si Marcos Jr., Tatay Digong na ang nagsabi na may kandidato tayong nagdodroga, nagkukukin. Walang naniniwala sa inyo. Kaya nagiging emosyonal ako mga kababayan, hindi dahil dito, sa totoo lang, naawa rin ako kay Senator Amy. Pero mas naawa ako kay Tatay Digong. Napakatino, namuno sa ating bansa, pinakidnap ng dahil lang dito sa adik. Adik! Na yung pisting Pangulo ng Pilipinas, kaya tayo nagkablitsi-litsi. Mga minin uniform, ano pa bang hinihintay ninyo? Pinabayaan nyo bang adik ang namumuno sa atin? Grabe, mga kababayan, ito na po ang hustisya. Hindi po pumayag ang Diyos. Hindi po pinayagan ng Diyos, mga kababayan. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad.
narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol
sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Batid na po niya na nagdadrag siya. Pero ang testing niya, na anti-clear na ninyo mga kababayan, ang sabi niya, wala daw po itong basihan, aligasyon ni Senator Amy, kundi ba naman lukarit itong nakakagigil itong si Anti-Clear. Dapat ito si Anti-Clear, isa ito, makulong ito din dapat. Makulong din to dapat. Mukhang adik din mga kababayan eh. Mukhang adik lang kasi kapatid na mismo ito, magkasama sila oh. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Sakto pala mga kababayan. Kaya history repeat itself. Hindi po talaga nagkukulang at hindi po talaga nagkakamali ang Biblia. Nasusulat po yan sa Biblia mga kababayan. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na at ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Itong mangyayari pa na patalsik kay Marcos Jr. ay nangyari na ito. At yung nangyari noon kay Marcos Sr. ay nangyari na. Ulit-ulit po mga kababayan ang cycle at hindi po nagkakamali ang Biblia. At ang kagandahan lang po dito mga kababayan na bindikado po ang sinasabi ni Tatay Digong noon na itong presidente natin ay adik, bangag mga kababayan, bangag ang ating presidente. Alam nyo mga kababayan, gaano mong kalaki ng galit po sa mga Marcos. Pero dahil dito sa ginawa ni Somer atin, naniniwala pa rin ako na may mabuti pa rin puso ang Marcos sapagkat hindi biro ito mga kababayan. Kapatid ka, ate ka, supposed to be, talagang puprotektahan mo ang kapatid mo. Nakakanong pambirang tagpo ito mga kababayan. No? Nagyakapan sila ng Senator Marcolita. Teka, napakapambihirang tagpo po ito mga kababayan na magyayakapan po ang ating senador. Di ba? Nakaka-emotional mga kababayan. Sa totoo lang, nagiging-emotion po ako kasi ito eh. Di ba? Matagal na natin ito hiniling. Matagal na natin itong inaasama. Yung mga bintang lang doon na sinasabi, na puro lang sinasabi, AI, walang katotohanan. Ito na mismo, kapatid na mismo. Napakagago mo talaga pag sabihin mong hindi yan totoo. Mismo ng kapatid, ano bang alam ni Anti-Clear? Dito kay Marcos Jr. Di ba mga kababayan? Oh. Ang ganda panuorin, no? At ito mga kababayan, wala na raw po mga kababayan ang video ito, tapos na raw. No? At hinanap ko ito talaga ngayon sa INC. Wala na po mga kababayan, pero nasave na po ito kasi. Nasave na po ito at naikalat na po ito ng, Abante Radio, mismo itong ito po mga kababayan, Channel 5 to, News 5, ay mas naging nakakabahala.
Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pa na silang mag-asawa. Yan po mga kababayan, mayroon po Ay mas tayong adik naging na presidente. nakakabahala. Ayon po dito mismo sa kanyang ate na si Senator Amy Marcos, adik po ang presidente ng Pilipinas. Maawa naman po kayo. Marami na tayo, mga sundalo. Huwag na po kayo magpili. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Ayan mga kababayan, nagda-drugs hanggang ngayon, adik po ang ating Pangulo. At dahil dito, totoo, tama po si Pangulong Duterte. Mga kababayan, dapat po talaga mabalik na dito si Pangulong Duterte dahil pinakidnap po siya ng adik na presidente. Mga peste kayo. Naghihirap ang matanda doon dahil sa isang adik na presidente. Ano pa ba ninyong gagawin? Wala na po. At mga kababayan, nagtataka lang po tayo, no? Kasi ayon dito sa post ni Joey Dabibre, no, ni Joey Cross, ay mukhang wala na po yung video na yan. Wala na po yan, ang video na yan. Tinik down na raw po yata, mga kababayan. Wala na po yata, at tinapos na daw po yata ang rally ng INC, mga kababayan. Supposed to be 3 po yan eh. Mga kababayan, 3 araw po yan, pero wala na po, no? Ngayon, ito na po ang nangyari, no? Oh. Mga kababayan, so ngayon, wala na po. May post si Joey kanina.
Wala na daw po. Tingnan niyo po sa ano sa Net25. Hindi ko na rin makita mga kababayan ang video kung saan sinabi niya ito ni Senator Aimee. Pero ano pa man, na-download na po ito ng News 5, Dare to Us at itong Abante Radio. Marami na po nakapag-download dito mga kababayan. At saka si Daryl Yap po, ito. Kuha ito ni Daryl Yap, sabi niya, kapatid, Senator Aimee Marcos, after its speech, movement, INC move rally November 17, Grandstand, Manila. Yan po ang post ni Daryl Yap. Ayan mga kababayan, paki-like at paki-share po ang video ito para marami po ang makaalam. At hindi na po ito basta-basta ma-take down dahil marami. I-download nyo po kaagad at i-share nyo rin po mga kababayan. Sige,